Liwanag ko ah. Yon! What's up guys? Nandito na naman kami para mag-review ng isa na namang malupit na battle from ACRL. So, meron na naman tayong special guest ngayon. Yung ni-review namin last time, si Mateo. At nandito rin ang ating presidente na si Donnie ng ACRL. So, Donnie, banatan mo na. Ipakilala mo ang susunod nating guest. Maraming salamat sa lahat ng mga manonood sa milyong tao na hindi nanood. Siyempre nandito si Mateo. Si Mateo, nakita ko siya sa Facebook. Piniem ko siya. Mateo, sorry, hindi ko masyadong saan kita nahanap? Actually, kayo ang minessage ko nun, boss, na ano, tawag Mm. dito. Kung, Ayun! kung ano kayo, may written kayo na ano. 3 days na yung ano nun eh, yung post nyo Ano, na yun eh. Yung hanap ng MC. anong post? Yung, ano ho, yung naghahanap kayo ng MC na ano, video format yung ano. Eh sabi ko, Okay. panatang ko na to. Nag-comment ka ng G Hindi, or hindi po ako nag-direct ka nag-comment. ng PM? Yung, direct po akong PM dun sa ano, page. Ah, o kaya hindi ko maalala kasi pag mga ganon, pag hinanap ko, naaalala ko. Pero pag mga ganon nag-PM direkta, madami ding nag-PM na direkta. Sa, pero bakit ka sumali talaga? Eh, ang sa akin ho, tayo dito, ang hinahanap ko nun is, ano talaga, TF, de joke lang. Ay, ay baliw. Oh, tapos, De, yung kumbaga nakita ko, nanonood ko kasi ako flip-top nun eh. Kaya ano, tayo dito, nakita ko post nyo. Sabi ko, baka pagkakataon ko na to, na ano, Mm. na makilala din, parang secretly. Cripply pa lang ano oh, nito, no? actually yung debut battle mo, nagulat ako sa iyo kasi hindi ka mahahalata na na beginner na first time kasi may ano ka na agad Mm. may sarili ka na agad flavor na na ilalabas sa performance mo. Oy nga pala, congratulations kasi Yun, panalo. kaka-post ko lang nung announcement. Yun. Panalo ka laban doon kay Anon. Ang laki ng improvement mo ron. Kasi 'di ba yung last time ang feedback sa iyo is parang ano yung mga reference scattered. Mm. Pero dito, this time around, yung ano mo, yung Oh. mga angles mo is intact, on point. Mm. So ano yung dito naman sa bago mong laban kay Anon, ano naman na natutunan mo? Sa labang ko kaya, kasi tawag dito, lahat naman po yun, ano eh, pinag-aaralan ko, pinagmamasdan ko na maigi yan eh. Tulad nung labang ko kay, ano, kay, sino ba Hmm. to? Unang labang ko, si Boss Rogs ho, Boss Rogs. tayo dito. Doon sinubukan Oo. ko yung, ano, yung scratchy voice ho, yung may vibrator sa, ano, may vibrator Ah, sa lalamunan. oo. Tapos, ang ginamit ko naman kay Hades yung ano, yung medyo kalmado. Nag-experiment pa naman ho ako ng Oo. ano, Mm. since bago pa naman Oo. ako dito sa ganitong format. Nag-experiment pa ako. Yung kay Anon ho, siguro pipili na lang ako ng malalakas na punchline kasi nakuha ko na yung timpla nung ano eh, nung delivery ko eh. Mm. Na kalma tapos Oo nga. ano, Mm. galit parang siratok-tok. Ganun, 'di ba? Oo. Oo nga kasi Uh, may ano ka na parang na napaglaruan mo yung cadence mo dito sa laban mo kay Anon eh. Hindi na puro pa sigaw, Mm. may basta may creativity ka na rin na nalalagay sa delivery mo. Kaya sobrang taas ng stage presence mo saka ah, yung believability and aggression. Sobrang mataas ka Mm. ron eh. Doon ka mataas nung tinignan ko yung averages mo. So, so sa
Ito, may laban ka kay Crazy Ponge. Nako po, bakbakan to. Si Crazy Nako Ponge. po. Sabi nga sa Batangas, tuloy ang bangi. Tuloy ang bangi. Kahit basang Ito, Ah, ano, ano. ako, sobrang excited ako sa laban na to. Mateo versus Crazy Ponge. Kasi, parehong, kung meron kayong common na naiisip ka, pareho kayong gustong, gusto talagang, gusto talagang umukit. Di ba? Mm. Umukit sa larangan ng oo. battle rap eh. So, ano Eh, naman ang mo, nilook forward mo sa laban na yon? siguro ho, tawag dito. Unang-una ho, dahil kay Kuya J ho, yung international natin na na guest ho sa atin. Oh, Ah, mag- Kaya abangan na po ng iba na magkakaroon tayo ng English conference. Mm. Joke. Papakita natin yung mga natin, English natin. Respeto na rin po sa international na Pero wala pa ako nasisimula kasi tawag dito. Kasi malaki respeto ko kay Crazy Ponche, yung alam mo yun, parang Mhm. pa ako, natatakot pa ako yung yung puro bago kasi ang tinatapat eh. Puro bago oo. kasi ang tinatapat namin si Boss Rogue, si Hades, tapos si Anon. Hindi nagulantang ako biglang nag-PM sa akin si Boss Donnie. Mm. Ano, ano ba yun? Hinahamon ka ni Crazy Punch. Bakit? Pampadagdag ng talo? Pampadagdag dito ng talo, boss? Ako, I don't think so. Parang may may palag-palag, may Mm. basta magandang laban 'yon. Ikaw, Padi, 'di ba, syempre na-review Mm. mo na rin si Crazy Punch. Nakikita na rin natin 'to si Mateo. Mm. Anong ano sa tingin mo? Magandang laban yun. Parang ang feeling ko, for me lang, parang semi-style clash yung mangyayari. Parang ganun. Kaya excited din ako na na mangyari. Kasi si Crazy Punch talagang siya, talagang kita mo yung hand, talaga, MC talaga na parang pwede mo nang ilapag sa sa mga live events. Parang ganun yung nakikita ko sa kanya. Tapos yun nga, hindi rin talaga nagpapabaya. Kaya iba, iba. Ito medyo controversial question 'to, Mateo. Ang tawag nito, sa tingin mo ba, kasi sa last niyang laban sa interview, sabi ni Crazy Punch, inaalagaan niya daw yung standing niya. Sa tingin mo ba Mm. hinandpick ka niya para mapaganda standing niya? Pa, Hindi ko na tinuwala. Akala ko nga talaga, dito, ikaw ang nag-set up, boss. Akala ko ikaw nag-set up, boss, kasi gusto mong mapalayo kami ni Matt, ni Matigulate. Mm. Natagal ko nang kinocall out si Busy Matigulate kasi eh. si Matt eh. Busy siya Oo eh. nga ho May eh. daw sa school niya. Buti ikaw Pero may kung oras ka para magganto-ganto. nagsisimula pa lang po kasi ang ang college. Kaya Mm. Aha. sinusulit na habang nandito. Ayun, mabalik kay Crazy Ponch. May sasabihin ka kata kanina. Ay, kung tawag dito, kung totoo man ho yun na tawag dito, pinapangalagaan niya yung standing niya, siyempre, pangalagaan niya lang. Pero hindi, asahan niya, asahan niya, magiging tinik ako sa lalamunan niya, Yun. makakapagsalita yun ng diretsyo. Yun! Butik! Ayos yun, ayos Bumaboses! yun, ayos yun, ayos. Doon na natin i-end yung conversation kay Crazy Punch para hindi masyadong ma-spoil yung Banata na natin 'to, pare. Saint Sige. Ono, Kuya Das, Yun. pero konting background lang. Saint Ono, Mm. taga Mandaluyong din 'to, pareho kay Crazy Punch. Mm. Ito nag-PM din 'to sa akin, gusto daw lumaban.
And then, ito naman si Kuya Das, ang nag-PM sa akin, hindi siya. Mm. Meron siyang tropa na nag-PM sa page. Sabi niya, Kuys, meron akong gustong ipasok diyan na MC sa'yo. Mm. Pero bulag siya, Mm. sabi niya. Sabi ko, oo, okay lang, walang problema. Sige, papilapan mo ng form, Mm. pinapilapan ko ng form, tapos nag 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 ano siya sa akin, nag-voice recording kasi pag nag-uusap kami Mm. ni Kuya Das for the voice recording, pero marunong naman siyang mag-type. Ngayon ang tanong ko Mm. sa kanya, sabi ko, curious ako. Actually, hindi ko alam kung paano itatanong eh, kasi alam mo 'yon, parang Mm. parang ayoko naman na tignan siya na someone na parang Pressure ka na rin. ayokong maka-offend ba, Mm. oo. Tapos sabi ko dinirect ako na sabi ko ang tanong ko, "Paano ka maganda? Mm. Paano ka magsusulat? Paano ka alam mo 'yun?" Mm. 'Yun yung curiosity Ako, ko agad. Sabi niya, "Boss, meron daw siyang technique na parang sa Mm. utak niya daw siya nagsusulat, sa utak niya daw siya nagko-compose ng mga rhymes, ng mga." Mm. Putang ina, ang hirap nun. Oo. Tsaka siguro may ginagamit din siya ng mga tool, like yung phone kasi meron siyang parang special app din na pwede kang yung mag-write din. So siguro mas may kakaibang way din siya ng ng pagiging creative kung paano niya inahanda rin yung mga material niya. Parang ganun, yung na tingin ko. Sabi niya nga kayang-kaya niya raw. Tapos ngayon nilaban ko siya kay General Uno. Yun yung susunod niyong laban. Next. Without further ado. Yun. Oo. Try na natin to. Saint Uno versus Kuya Das. Let's go. Kaya na natin. Nabati ko kagad ng congrats si Kuya Das sa gagawin namin at sa paparating Mateo, namin pwede mong laban. post. Oo nga pala. Mateo, pwede mo i-post dyan sa end mo. Tapos, yun, pwede nating tayong ako, especially me, Mateo, wala akong tira dito, kaya ikaw dapat yung mag-click-click dyan, tapos hihimayin mo yung, yung baka para ako, tamang tangu-tangu lang, ganun. nagsisimula ka na. Okay. Ako alam mo naman ako din, kaya gusto namin merong mga katulad mo, Mateo, si Ash, si JJ West, si Eli Ramos, si General Uno, and sana mag-guest pa natin yung ibang mga MC dito. Mas gusto namin na naandito kayo kasi parang kayo talaga yung pagdating sa writing, sa pagsulat, and in terms of everything. Pero ako, ang siguro may lalagay ko sa table every review, yung perspective ko pagdating sa overall performance. Yung siyempre yung preference mo as a listener. Mm. Kahit ako, ganun din eh. Yung parang, yung, paano ba yun? Yun, sa overall performance at saka yung experience, sabi nga ni GL, yun, parang dinadama ko lang yung every beats ng MC, kumbaga. So yun, try mo na. Sino bang una dito? Si Saint. Katulad ko na PWD. At huwag sila mag-alala, kaya kong tanggapin lahat ng pang-insulto, panlalait. Galingan lang natin palagi at support. Ay, teka lang. For some reason, wait lang Technical issues na naman. Technical issues na naman. Natin ang isa't isa sa mga... Naku po. Teka lang. Mabilis lang. Ba't kung kailan Bukod kay Maticulate Matt, sino ang gusto mo pang makalaban? Bukod ho kay Maticulate. Ngayon po kasi Maticulate pa lang ang inaano ko para tignan kung alin ang mat na mas magaling Tignan kung alin ang mat na matitira Hanggang doon pa lang po ang ano ko. Pero kung sino, kasi kita nyo naman ho,
tayo dito sila na ang naghahamon, hindi naman ako. Yun. Si Matang hinahanap ko eh, sila na naghahanap eh. Kaya Pero kung sino pero ang itong mga nakaraan si Hades, siya din ang siya din ang gusto ka makalaban. Si Crazy Punch, same story. Pero ikaw talaga, ang gusto mo talaga makalaban si Matt Tigilate. medyo kaya ako kay Matt eh. Pero kita niyo naman friendly pa ako. Friendly pa ako. Taga ano ka, di ba? Mateo, ano, taga Region. 13, Cavite. Pero parang ba't ganun? Nare-reminisce ko na parang taga Batangas ka. Paano taga Batangas Baka, ewan ko. Tubong 13 mo ako. Sa accent. Baka sa accent. Sabi ko parang taga ano to. Pero siguro, Accent lang. parang same eh. O game, banat na. Banat. Pangarap natin sa buhay. So, kung masasabi ko lang sa kalaban ko, You know. wag niya ako masyadong maliitin. Mula pa lang yan, di ko pa sinasagad. Pero bakit? Patutuhayan niyo pa rin itong si Saint Puno kung paano itong matiti. Yo, yo, yo! Grrr, para sa inyo nang galing pang Battle Record. Pakinggan natin si This is ACRL, tara na! Unang labang ko sa ACRL, pangalan ko nadawit pa. First time ko to bumatel, kaya salamat at tumugon ka. Meron na pala akong lalapain pag yung sikmura ko kumalam na. Sasaglitin lang kitang tapusin tapos itatay na din kita. Simula pa lang yan, di ko pa sinasagad. Pero bakit parang mabilis sa yung tumalab? Paano pa kaya pag nilahat ko ilahad, di talo ka kagad? ACRL game? Sumali sa liga yung batang hari. Nag-join ng group at nagbakasakali. Tapos nung nalaman niya ako kalaban, ayaw niya pa nga daw kunyari. Nagpapatawa ka ba dito pare? Alam ko minsan lang ito mangyari, pero sa laban na to, ikaw ang mayayari. Wala kang kalaban na kaka-excite kung di ako sumali. Pagkatapos netong round ko na to, sa grupo ng may panalo, hindi ka makakasali. Prediction, baka idamay mo pagka negosyante nang yung kalabang nasa lente. Huwag ka masyadong mata pobre, nagmumukha kang elepante. Hindi mabigat, okay lang yan, ganun pa din. Di mo kailangan magpabigat, kailangan mong pagaanin. Kahit may kapansanan ka, hindi kita aasarin. Kasi kahit tulad mo lang din, pare, ako'y tao lang din. Yung match-up, laki ng agwat ng age. Sobrang taas kung itutulad sa stage. Huli yung aso kulong sa cage. Galawan ko pang millions na. Galawan mo pang minimum wage. Galing sa manda tong kaharap mo. Huwag ka nang magtaka boy. Nagsisimula ka palang bumaga. Matagal na akong magpapaapoy. At pagkatapos na itong sunog, wala ka kaagad malilipatan. Pangalan mong parang alikabok, yung bahay na tupok, wala ka nang makakapitan. Oo, inasa sa gobyerno, ang tulong na kukuhanin. Lugar namin parang impyerno, apoy bigla kang gugulatin. Tapos sa linya mo ako susukatin. Ako pa napili mong kalaban, may tulog ka sa akin. Tigaing baskis tong kalaban mo, kaya grabe bumitaw. Nagyaya ng malinis to, kaya di na kailangan sumigaw. Pinilit ko makilubog, yung bigla akong lumitaw. Kaya kahit itago mo yung baho, kusa yan nasisingaw. Karangalan ko makalaban ka sir, kaya maraming salamat sa'yo. Hindi ko habol dito yung fame, gusto ko lang din dito makalaro. Panis yung matagal na nakahain sa bagong luto na ako. At saka, congrats pa din tol. Panis yung eskwela mo sa COVID ko kasi mas madaming nag-enroll. Pandemic reference baka mo? Sa akin yan. Wait lang, ano yon? Hindi ko masyadong nagets yung Ano yun? nag-enroll. Oo nga, oo. Banatan mo, Mateo. Pandemic, madaming Para sa akin medyo tagilid din tayo dun eh. Hindi ko rin maano eh. Kasi biglang nag-gets yung reference siguro tulad nga ho na sinasabi ni Boss Ash nung last na live nyo. Yung siguro yung sa ano lang, sa transition lang na kailangan lang ayusin. Kasi bigla siyang mula
mula apoy, naging pagkain, apoy ulit, Mm. naging imbornal, tapos eskwelahan. Medyo, siguro, kailangan lang tinisin yung yung transition niya para medyo mag-get. Ikaw pa di, Pero anong yung, ano mo? Hindi ko nakuha Anong take yung mo? pero ayusan pero kung merong ano yun, pero double meaning yun na hindi natin na-gets. Baka hindi lang natin na-gets. Pero sobrang impressive din ng Hmm. COVID eskwela, no? Yung Pero kaya lang kung pero mas as of the moment wala hindi ko mo-connect. baka siguro, sige nga, ipaliwanag mo Saint Uno. Wait lang, ibalik natin. Paliwanag niya Cool yan. dito yung fame, gusto ko lang din dito makalaro. Panis yung matagal na nakahain sa bagong luto na ako. Mhm. At saka, congrats pa din tol. Panis yung eskwela mo sa COVID ko kasi mas madaming nag-enroll. Pandemic reference baka mo? Sa akin yan. Panis yang Pandemic mo? eskwela mo eskwela mo sa COVID ko COVID-19 kasi maraming nag-enroll, wala pa rin talaga tol. Baka maraming nagpa-bakuna. Kailangan natin mag-imagine na Maraming tutugma. nagpabakuna. Oo. Hindi ko rin nga Ayun eh. yung sinasabi ko na agree ako kay Looney na dapat yung mga lines na pinipili mo is something na madaling ihain sa tao, hindi yung kagaya nito nag-interpret tayo ng mga kung Oo. ano-ano na pwedeng maging meaning nung Puro line na mga yun. Pero assumption at the end lang of the tayo. day, yes, ang common na observation natin is hindi natin alam yung reference. Kaya yun. Oho. Baka naman ipapaliwanag ulit niya. Kaya Sige, balik natin na konti. Sige nga, sige nga. Last na. Fame, gusto ko lang din dito makalaro. Panis yung matagal na nakahain sa bagong luto na ako. At saka, congrats pa din tol. Panis yung eskwela mo sa COVID ko kasi mas madaming nag-enroll. Pandemic reference baka mo? Sa akin yan ay di na bago. Naranasan mo bang bumili ng alak nung pandemic na parang sindikato? Sana nakuha mo yung punto ng aking inuugong. Minsan na nga lang magka-FT, hindi pa niluluto. Gets mo ba? Minsan na lang ang FT? Food trip? Ano po siguro? Niluluto? Food trip. Okay. Food trip. Food trip. Tama naman. Sige. Sana nakuha mo yung punto ng aking inuugong. Minsan na nga lang magka-FT, hindi pa niluluto. Gets mo ba yung aking... Natawa rin siya eh. Matawa din siya sa Yung line. pagsamasamahin na pagkatapos mong makulong sa linya ko, hindi ka makakakain. Patawarin nyo daddy nyo kung wala pa yan mahahain. Kasi kung hindi dahil sa daddy nyo, wala kayong ulam at kanin. Time. Yo! Para sa inyo, So, banatan mo na pa di. Not bad para sa first timer. First ba So, niya to sana- battle kay Saint Oo, Uno ngayon? First battle. Ayun naman yung wait lang bago ako magbigay ng review talaga doon sa performance niya. Yun naman yung goal talaga ng ACRL especially sa mga bago na ang importante sumalang, magkaroon ng lakas ng loob na talagang alam mo yun, humarap sa crowd kahit online. Tapos mag-perform. So from there, alam mo yun, talagang makakakuha ka agad ng confidence na puta sige pa nga, isa pa nga. Putang ina yung lahat parang hindi ako masyadong satisfied sa performance ko pero sa susunod kong salang kinang ina yung lahat ito pala. Magle-level up ako. Yun naman yung Tama. yung malupit doon. And sa konting background lang ito, si Saint Uno right after nung laban tapos na-announce yung panalo. Gusto niya ulit. Sabi niya, sige, laban ulit ako, sir. Bigyan mo ulit ako, sir. Nice. Di ko alam kung sinong binigay ko sa kanya. Mamaya i-check ko. Pero may laban May ulit. bago. May laban din to sa susunod. Yes, Yun. si Saint Uno.
Okay, pagdating sa performance, I'd rate it a 7 strong 7.5 kasi props sa props sa confidence niya. Maganda ang niya, projection niya sa like yo talagang hip hop talaga Hip-hop. siya. Talagang talagang binibigay niya talaga yung niya rin, sarili niya rin na na flavor pagdating sa hip hop. Nakita ko yung judge ni Ash, nag-agree ako doon sa kanya. Kasi sabi niya, yung mga lines yung mga rhyme na pinipili ni Saint Uno is something na narinig na. Siguro dahil bago pa kasi. Syempre, wala namang ibang gagawin niyan kundi research, ganyan. Maggaya pa ng mga rhyme. Pero may sarili din siyang may sarili din siyang angles, no? Hindi lang nailaland ng yung talagang yun siguro sa susunod niyang laban dapat yung punchline talaga yung panapak mukha, hindi yung hindi na sana sa pag-aralan niya kung paano ang haymaker talaga. No. Solid 7.5 yun para kay Padi. So sa akin naman rin 7.5 din na solid. Yun nga, okay din yung flow niya. Since nga na first laban niya to, mas marami pang may improve dun sa niya, sa overall presentation ng kanyang rounds. Yun lang napansin natin, isa dun sa yung isang reference doon, hindi lang masyado nating nagets or baka nagkamali lang din siya ng nabanggit. Understandable naman yun kasi since nga na bago lang din, tapos probably kinakapapa rin niya kung paano yung galawan or everything dun sa presence. Syempre video din siya. So, yun, tuloy-tuloy lang. Good thing din dito sa batang to kasi nga, gutom siya na, hindi, wala akong pakialam, bigyan mo ako, or siya pa yung mismo nag-PM sa'yo, di ba, Donnie, na, or, bigyan mo akong laban. Kaya yun, nakakatuwa yung mga ganun, nung hindi, regardless the result, salangan mo ako, bigyan mo ako. Kaya, yun, nakakatuwa yung mga ganun, kesa dun sa mga, like kung lumaban tapos bigla na disappoint agad tapos wala na. Yun, mga ganon. So mas nakakalungkot yun in a way kasi syempre ito ganun yung performance niya. What more pa kung pag-iigihan niya, mas bibigyan niya ng tuon ng basta overall yung presentation. Solid din si Saint Uno. So yun, Mateo, tirahin mo na. Grabe. Sa akin naman siguro 7 din ang ibibigay ko para kay Saint Uno. Kasi yung tulad nga ho na sabi nyo, marami pang potential sa kay Saint Uno. Lalo na sa mga kailangan niya lang talaga matuto yung setup tsaka yung yung haymakers na Kasi madaming potential yung linya niya for haymakers. Tulad nung sa sa FP line niya, yung sa tawag dito sa sunog line niya tsaka sa mga sa imbornal line niya, maraming potential for haymaker. Tsaka maganda. Tsaka sa flow, maganda yung flow niya, tuloy-tuloy. Lang yun yung confidence, din ako na sa confidence niya. Siguro sa delivery boss. Delivery boss. Siguro sa delivery may potential rin mag-explore siya sa delivery kasi tulad ko na tawag dito, yung kay Hades nag-explore pa rin naman nung ako ng delivery nun na medyo tagilid yung delivery ko na parang tunog mahina. Kaya advice ko din kay Saint Uno, na-try mo na maglagay ng jackhammer sa lalamunan. Joke lang. Maraming potential for growth para kay Saint Uno. Yeah, agree. Yun. Sige, pakinggan na natin ang banat ni Kuya Das. Let's go. Kuya Das, banatan mo. Galing pang Battle Record. Pakinggan natin si
This is ACRL. Tara na! Joe, anibersaryo namin kahapon. Nagtipon-tipon kami mga bulag na manghihilot. Kaya pagpasensyahan nyo na kung ako medyo namamaos at biglaan na lang pipiyok. Excited ako sa laban na to. Kaya kung anumang mangyari, ako pa rin ay sisipot. Matutunghayan nyo pa rin itong si Saint Uno kung paano itong matitigok. Anong akala mo? Mag-freestyle ako? Pues hindi. Talagang nakahanda to, preparado, sigurado. Sa utak ako nagsusulat ng mga linya pagkatapos sinasaulado. Kaya Saint Uno, pakiusap ko. Pakigalingan, umasa kang di ako magpapatalo sa iyo. Nga pala, tumawag sa akin si boss. Nag-iisip siya at nangangamba. Kung paano ba daw ako maghahanda, kaya ba? Ang sabi ko naman, kaya boss. Huwag ka pong mag-alala. Ikasama na lang yung laban naming dalawa. At kung ikinasa na, itong si Walang Hiya, kinabukasan magbabackout pa. Bakit magbabackout ka? Nababakla ka. Nadismaya ako noon. Wait lang. Real talk ba itong mga binibitawan ni Kuya Das? Medyo seryoso na dito ah. Real talk ba yun? Pero tingnan mo, kahit hindi mo alamin talaga kung tama ay kung totoo yun o hindi. Ang ano dito, ang point sa kanya is yung believability. Yun. Totoo eh. Right? Parang totoo na, oo nga, baback out ka pang tarantado ka nung kumasa ako ha. Pero ang totoo diyan is hindi totoo na magba-back out si Saint Uno. Ang nangyari dito is nagkaroon kami ng hirap noon kasi hirap ko pa siyang makontak si Kuya Das. Sabi ko kay Saint Uno, ilaban na lang kita sa iba. Tapos nung nagkaroon na kami ng magandang communication, ang kinontak pa ni Kuya Das noon ay si Saint Uno. Sabi ni Kuya Das, sige tuloy natin yung laban. Tapos no nagkausap yung dalawa, sige tuloy natin, kaya ngayon nakasayong laban nila. Yun. Iba rin yung tirada nito ni Kuya Das. Talagang simple lang, hindi masyadong pasigaw, kalmado, pero yun nga believable yung mga niya, yung mga banat niya. Kahit ako medyo legit ba yun? Oo nga. Diba? At nakatawa ata si Kuya Das, iba rin. May laban bang kasunod si Kuya Das or kay General Uno? Ayun nga, kay General Uno. Kailan ang release natin nun, Padi? Deadline na September na kasi September. Kailangan Okay. daw ni Kuya Das ng medyo mababang time kasi busy Preparation. Okay, sa bagay. Okay naman kay General Uno. Yun. Sige, banatan mo pa Kuya Das. Balik ko lang ng onte. Kinasa na, itong si Walang Hiya, kinabukasan magbabackout pa. Bakit magbabackout ka? Nababakla ka. Nadismaya ako noon. Excited pa naman ako, best. Ang sarap mo talagang saksakin gamit ang baba mong matulis. Pero at least, hindi ka naman tumuloy sa pag-atras sa puno na Poles. Buti pumalag pa, hindi ka nagmalabaste na naduwag kay Torres. Ang pangit mo pag nakaborles. Pagmumukha kang unggoy na gutom na pag-alagala na lang sa isang malawak na forest. Kasi tingnan nyo naman, sobrang payat. Bale, pag hinawakan ko yung bisig mo. At kapag nahawakan ko yung bisig mo, baka mas mataba pa hawakan yung titi ko. Kasi, tingnan nyo, halos halata yung tibok ng puso sa dibdib mo. Ganyan talaga resulta ng katawan kapag jakol yung hilig nyo, buwisit ko. Halatang halata sa kanyang katawan ng kapayatan, paano ba naman? Pag nasa pagkainan, yung plato niyan, tansan. Sa tansan, kaya niyang pagkasyahin yung ulam at kanin niya. Tapos yung... Wait lang, tansan kasi ulit, kasi payat si... yung talaga to yung si Kuya Das, no? Yung mga simpleng... Ewan ko ikaw, anong take mo doon, Mateo? Gusto kong ano yung take mo kay Kuya Das. Kasi ikaw, sobrang may mga lines ka nung sa previous na sobrang natatawa ako. Ewan ko doon sa mga kasama ko kung ganun din yung... Basta ewan ko, for some reason, parang topper na rebut something na sobrang parang... di ko nga masabi kung unorthodox yun or ewan ko.
Ikaw, ano bang ano mo dyan? Yung kasi kay Kuya Daso kasi ano eh, yung flow and delivery niya ano eh, simple lang na ano, parang nagkukwento lang sa tropa. Yeah, no. Parang nagkukwento lang sa tropa, pero yung pagdating sa punchline, tuloy-tuloy yung banto niya na ano, na jokes na ano, na pang-asar doon kay Saint Uno. Kaya medyo maganda-ganda. Na tawag dito, kumbaga partida pa na ano siya, na impaired siya. Diba? Maganda pa rin ang wanto niya. Paano niya na ano eh, no? Paano niya nalalaman payat si Saint Uno? Oo. Siguro tinatanong niya sa asawa niya, tinan mo ang itsura na itong hype na to. Payat, mahaba-baba. Comedy rin to si Kuya Das, no? Ayos din. Sana talagang mas maging classic din yung laban nito ni Kuya Das kay General Uno. Sige, banatan mo Kuya Das. Style naman. Pag nasa pagkainan, yung plato niya, tansan. Sa tansan, kaya niyang pagkasyahin yung ulam at kanin niya. Tapos yung kutsara na gamit niya, yung kutsarang maliit, yung ginagamit para sa tenga. Kadiri ka. Kaya magpataba ka naman. Oo nga, no? Ka naman. Huwag mo kong paparinggan ng mga banatang wala lang mga barang katulad mo lang na masyado nang walang laman, masyado nang walang laman, masyado pang magaan. Tapos sa akin ka pa makikipag-angasan. Sige, game. Todo. Para hindi ka naman mapahamak, ipag-pray nyo to. Banal-banalan yung pangalan, no? Same. Uno. Di naman akma, titigan nyo yung muka, dame. Monyo. Pero kahit di monyo man, sa akin ka pa rin makukula. Alam mo, dun ako, yun yung, kung sa highlight na laban na to kay Kuya Das, yun yung gustong-gusto ko. Sobrang smooth lang nung ano niya, yung flow niya. Ewan ko ikaw pa di, anong... Pinaglalaroan niya rin yung cadence. Pinaglalaroan niya rin yung cadence eh. Parang hindi lang siya nag-i-stay dun sa pagka-monotone na naglalaro din siya ng mga iba-ibang klaseng flow eh. Kaya hindi lang comedy yung ano niya, may multi din, 'di ba? Naka-multi din, naka-rhyme din. Tapos nagta-transition din siya na mga word na bago siya pumunta na naman sa ibang angle, 'di ba? Nice din. Tsaka saktong-sakto para sa akin, sobrang sakto ng boses niya dun sa mga words na sinasabi niya. Okay yung boses niya eh. Yung sobrang chill lang na maganda siya pakinggan sa tenga. Na yun nga, parang napapasabay pa ako dun eh, since na napanood ko nga to ng isang beses. Tapos nung makinig ko ulit, parang wala, yun talaga yung tumatak sa akin kay Kuya Das. Kaya yun, shoutout Kuya Das. Sana mag-guest natin. Sana mag-guest natin to si Kuya Das pag nagkaroon siya ng time. Kasi ako, mahilig din talaga ako sa comedy. Kaya, katawa si Kuya Das. Sige, banatan mo Kuya Das. Isang pakinig pa dun sa malupit na flow mo. Sa flow niya. Sige, game. Todo. Para hindi ka naman mapahamak, ipag-pray nyo to. Banal-banalan yung pangalan, no? Same. Uno. Di naman akma, titigan nyo yung muka, dame, monyo. Pero kahit demonyo man, sa akin ka pa rin makukulata. Pagkabigo mo na hangad ko, siguradong matutupad na. May kapansanan sa paningin pero may angking galing kung sa kanya ikukumpara. Sa aming dalawa, bagamat ako ang bulag, pero sa laban na to siya naman ang bubulagta. Kasi, magloob mo kung mamalitin. Ako may bulak pero dito tuwag. Meron tubay nagpapalag, susuwag. Kumara ka man siguradong buwag. Ikaw ay tibag, hali mo to brad. Ito ang babunga din ako katulad hindi sulat kung para ng sulat. Di ka aangat at iyong itatak. Ikaw pa ay waksak, hindi pa sapat. Nung nalaman mo na ako ang katapat, inuloy mo na sana magbako tagad. Support ka pa brad. Ngunit hindi ka naman malulunod. Aanurin ka lang naman ng flow ko. Kaya lulutang ka pa rin kahit papano. Dahil ikaw lamang ay isang mag-aambang ka ay ang kaso. Hindi ka pwedeng ikumpara at ibangga sa akin kasi mas mabigat yung barko. Ako si Kuya Das.
Yun ang bit-bit kong pangalan. Pinahintulutan na kitang puruhan ng aking kapansanan, insultuhin, laitin at kung ano paman, wala akong pakialam. Pinasok ko yung ganitong larangan ninyo, dapat kaawaan kayo ka naman makipagsabayan kahit sino kalaban. Kaya pag ako na ang nakaharap, dapat galingan para pag natalo kita, wala kang idadahilan. Makukulangan pa ako sa mga ibibigay na galing mo. Pero salamat sa magandang laban, Saint. Magiging uno na standing ko. Pangalan natin dalawa sa poster, pangalan mo ang mae-ekis by. Tanggapin mo na lang yung pagkatalo mo ngayon. Better luck next time. Solid. Pati nanalo dito si official natin. Si Saint Uno. Saint Uno. Anong niya official result Saint ng Uno natin? nanalo. Anong 2-1. 2-1. So tatatlo lang pala ang no? Ang naging dito, judges. Oo, kasi 'di ba nagkaroon tayo ng rules na yung judging kasi nahihirapan akong makiusap pagdating sa judging eh. So inoptimize ko siya. So ang ginawa ko, okay. So within 48 hours kapag 4 yung judges, go. Pag 3 ang judges, kukunin lang 2. Pero pag isa lang ang nag-judge, sa community na kukuha ng panalo. Okay. Balik sa umpisa. So, ang nangyari dito is may isang bumotong judge kay Saint Uno, may isang bumotong judge kay Kuya Das. Sa community, ang panalo Saint Uno. Kaya naging 2-1. Okay. Solid yun. So, ako na muna siguro. Yun. Kuya Das, grabe. Excited ka. Kasi nakakabilib, men. Sobrang nakakabilib nito. Puti kahit pag ilaban siguro ako dito kay Kuya Das, mamamain ako nito eh. Ay, wala naman akong tira eh. Yung mga flow niya, gusto ko yung flow niya. Siguro for me, considering first battle ba to ni Kuya? I mean, sarap battle. First pa lang niya to pero still ako sobrang na-impressed ako dun sa sa pinakita niyang overall performance. Knowing pa na magiging iba yung niya, yung pagpe-prepare niya dito. Pero still grabe, siguro sa akin strong ako dito. Strong 8 ako dito kay Kuya Das. Siguro wala parang trip ko talaga yung yung mga banatan niya nakakatuwa siya na tapos siguro yun nga sabi rin niya medyo maano yung boses niya, what more pa siguro kung sobrang prepared niya, baka mas may diin pa yung delivery. Tapos yun, siguro yun lang siguro yung na ko. Baka susunod siguro laban niya baka mas mapapaghandaan niya, mas okay na yung boses niya, baka mas may diin pa. So much pa yun, mas malupit pang papakita nito ni Kuya Das. So yun sa akin siguro 8, strong 8 to. Nice. Ikaw, Matt? Siguro sa akin ho, mga 8.7 ho. Kasi ang ganda ng tawag dito. Tulad nga ho na sinabi ko kanina, maganda yung 1-2 ni Kuya Das nung una eh. Maganda yung pag-prepare niya sa round niya kung saan nilagay niya yung puro joke, puro pang-aliw. Tapos sa dulo nilagay niya yung niya, yung mga flows niya na maganda. Maganda yung style niya na tatlong magkakaibang flow na tawag dito. Kumbaga, pabilis ng pabilis. Na yung primera, segunda, tapos tertiary agad. Ganda yung gano'n na na pagkaka-set up sa round. Yung nakakabilib din na tawag dito sa impairment niya, 'di ba? Sabi niya tawag dito, kumbaga nagsusulat lang siya sa isip niya tapos doon na rin siya nagme-memorize. Grabe 'yun. Yun yung nakakabilib. Ang bilis nung flow niya na tapos nasusundan niya pa rin yun. Diba? Kaya,
Umaano pa nga siya, may metro siya eh. Ganun siya eh. Oo. Kaya siguro magiging parang Kriplit to na panalo sa review. Review ba? Solid, no? Review battle ko. Nice. Ako naman, sobrang saya ko sa performance, sa laban na to. Kasi nga, hindi mo akalain siguro. Hindi ko alam pero hindi pa ako nakakita ng battle rapper sa lahat ng liga na bulag. Ang mainstream na nakita natin si Righteous pa lang. Kumbaga sa flip top. Pero yung ganito mas kumbaga Oo. kasi si Righteous may kumbaga kaya pa niya doon sa mga previews ng mga podcast niya, talagang sumasakay siya ng jeep, lahat din. Hirap din daw ng mga pinagdaanan niya. Pero syempre, yun naman advantage nun, kahit papaano, yun nga may vision ka na pero sa ni Kuya Dash, medyo magiging challenging. Kailangan talaga na yun may kasama siya. Pero still, kaya nga nandito ang ACRL para sa mga katulad ni Kuya Das na alam mo yun, may pangarap, may passion, kahit ba i-side quest niya lang to, pero still, grabe, nakakabilib, nakakatuwa in a way din na Ako nag-goosebumps nga ako pinag-uusapan natin yan eh. Kasi nga, kumbaga milestone din sa ACRL to na, hindi lang sa akin, sa inyo, pero may mga ibang tao din nag-reach out sa akin na sa ganda ng ganyan na na platform. Tapos ayun, nag PM ako agad kay Kuya Das, gusto mong lumaban ulit? Game naman daw siya, kaya kinagat niya yung General Uno. Pero anyway, balik ako dito sa performance niya. Yes! Sobrang ganda ng cadence, ng flow, pinaglalaruan niya lang yung mga salita, naka-multi, naka-rhyme. Tapos, ito pang hindi lang to kay Kuya Das, pero sa lahat ng mga komedyante dito sa ACRL. Alam mo, napaka hirap maging komedyante sa online rap. Sabi nga ni lagi ko natatandaan si Sinyo ba yun, na mas mahirap ang magpatawa. Something like that along the lines na si Sinyo ba yun? Basta yun. Si Shernan din, sinasabi niya yun parati na mahirap mag-comedy kasi alam mo yun, risk din yun na sa'yo nakakatawa pero malay mo sa iba hindi. Diba? So, kaya ako hanga kasi online battle to eh. Wala kang crowd. Sinong tatawa? Siguro tatawa yung asawa mo. Asawa mo, yung kapatid mo na nanonood nagabang. Pero majority of the time, pag nagpa-perform ka, mag-isa ka lang eh. Ikaw lang, camera mo lang, tapos ikaw, di ba? Tapos may mga lines ka na comedy, hindi mo alam eh. Hindi mo alam kung kakagat eh, right? Tsaka hindi ka magkakaroon ng parang validation na, ang ganda na, ang daming tumawa eh. Pero, kaya gusto ko rin yung style. Sana magkaroon pa tayo ng mga maraming MC na, maglagay din ng comedic presence sa si Matt meron din to eh. Komedyante din. Men, dito tawan-tawa ako dito nung nakaraan eh. For some reason, putik, parang may biglang nag-click si Topper doon sa sundot niya na sabi ko, putik, nga natin to, guess nga natin to si Matt, putik. Nakakatawa lang. Yun nga ako, sabi ni, tulad po ng sabi ni Sir Donnie, ang hirap ng comedy sa lalo't wala ka namang naririnig na na feedback sa iba na yung tulad nung sa Ponggok, mukha kang Ponggok na abra. Sa akin hindi ko alam kung sa iba nakakatawa yun. Tawawa kami nito hindi ko in-expect na yung dun sa sa linya ko na tawag dito. Actually, hindi nga yung linya, ad-lib lang yun. Ad-lib ba? Dagdag lang yun na na yung
sinusubukan ko lang yung mga bago, hindi Mm. naman ako manalo-nalo eh. Additional ko lang yun, hindi, pagkakita ko, kumagat yun ah. Oo. Hindi kasama sa live Hmm. yun ah. Yun Dep- ang kumagat. Kaya, maganda rin yun na ano. I mean, Nagkaroon din tayo na-incorporate. medyo. Parang kasi freestyle ability din yun eh. At saka, ah, ano mo yun, nag-adlib ka tapos bigla kang babalik sa sulat mo. Diba? Mm. Minsan, puta, pag nawala ka talaga, wala ka na. Ulit ka na naman ng video. Pero yes, 8.5. Strong 8.5. 8.5. Solid, solid. Boom. Yun. Talagang... Oh, go. Pat. Ayun, dagdag ko lang din ho na ano tawag dito. Siguro kung may isang ina-undermine po yung mga MCs natin sa ACRL is yung pagsulit po ng time. Yung kasi mahalaga dito sa ano eh. Kasi lalo na ho, 1 round tapos 5 minutes lang tayo. Hindi tulad ng usual na ano, na yung 3 rounds Battle. tapos 3 minutes. Hindi, tawag dito, meron kang 9 minutes para magsalita. Hindi, siguro yun ang ina-undermine ng ibang mga artist sa ACRL. Katulad nung kay, sino ba to yung kanina boss na kalaban ni, si AJ0 ba yun? Yung kanina boss na ano, 06. kaka-upload. Aha, si AJ06. 06. Adj06. Di ba ano siya? Tawag dito. 1 minute and 30 seconds lang. Sayang na sayang yung potential. Na ano. Kaya ganun din siguro kay Saint Uno kung na-set up mo na maayos na ano, na sinulit niya yung 5 minutes niya. Siguro ano, may laban-laban sa ano. Diba? Yeah. Well, ako ang take ko naman dyan sa mga MC na nag-1 minute, 1 minute lang. May madami ng MC na ganyan eh. 1 minute lang ang performance. Naalala ko pa si Kid Sid, no? Yun, si Kid Sid, no 1 nga eh. minute lang kay kay General Uno. Nakakatawa din yun eh. Gago din. Pero hindi ko na binigyan ng laban yun kasi gago yun eh. Ano yun eh. Parang nag-trip lang talaga yung gagong yun eh. Tapos, madami din siyang nilabag na roles. Tapos anyway, kaya inisip ko nga eh, tatanggap pa ba ako ng round na mababa masyado. 1 minute or 2 minutes below? At least man lang siguro 3 minutes, no? Or 3 minutes medyo okay na. 3 minutes kasi kung 2 minutes parang sobrang ano naman nun, 1 minute or 2 minutes parang sobrang kung GL pwede depende na 2 lang minutes. Oo. Diba? Pero kung siyempre up and comers pa rin. Oo, dapat. Ayun. So yung mga ano ko naman doon is winawarningan ko sila na sa susunod mong laban hindi na ako kukuha ng 1 minute lang, 2 minutes lang. Dagdagan mo naman at least 3 minutes. Oo. Para kahit Tsaka ano na rin, kumbaga tapos sa yung kalaban mo na nag rin. 6 minutes. 6 minutes kalaban. Yare. Diba? Parang yung preparation ng kalaban mo talagang parang binaliwala mo lang. Sayang yung ano rin, yung paghahanda ng kalaban, yun din kasi yung nag-effort sa'yo yung kalaban, tapos bibigyan mo lang siya ng yun parang hindi, yun nga eh, medyo mahirap nga rin sa part mo pa din, naintindihan ko na pag-submit na sa'yo, tapos syempre ikaw as yung presidente ng ACRL, is paano mo siya nga kumbaga kukumbinsihin ko para at least maayos man lang niya or habaan. May nangyari na bang gano'n na sobrang onte na to the point na ayaw mong parang i-release na lang? Hindi kasi ganun? ako kasi as much as possible, inilalagay ko pa rin yung sarili ko sa sarili nila, yung empathy side ko pa rin.
Pero Okay. pero at the end of the day, at the end of that battle, dapat merong accountability conversation na Mm. hindi na pwede to next time. Bagay. Yun. Sobrang solid nun na nireview namin si Kuya Das. Bago nyong aabangan sa ACRL at itong aming special guest din na si Mateo. So, bago natin i-end yung stream, Mateo, baka naman may gusto kang sabihin. Medyo nagkakatira na tayo. Road to 500 subs na tayo. Take it all. Yun, subscribe po. Subscribe po dito kay Kuya MB. Sulit ang Yun. oras mo. Ah, at ano pa ba? Sa ano po, si Boss Ash Balanom. Yun, Supportahan niyo din po. Kasi yung t-shirt niya. Boss Ash, may commission ako dito Para, yun, support na din po sa ACRL. Mag-ano na po tayo. Magwa 150 subscribers na po tayo Oo. sa ACRL. Congrats po. Yun, malapit na yun. Malapit Congrats po na. sa ACRL. Thank you. 200 subs. Mag-celebrate tayo ng ano. Subukan nga natin, Oo. Padi. Mag-try tayo pag nag-200 subs ang ACRL. Mag-ano tayo ng yung mga MCing available. Parang dati online rambulan. Parang ganon. Mag-celebrate. Oo, pwede din. Di ba? Huwag ano tayo, mag-Zoom meeting tayo. Zoom meeting, parang Or ano ganon. lang. Oo. Kumustahan lang ba? Parang ganon. Kumustahan? Yes. Conversation. So yun, maraming salamat sa lahat ng mga hindi nanood kasi hindi tayo naging live ngayon kasi nagka-problema. So check nyo pa rin ACRL, Mateo, at Donnie, at iba pa, lahat ng MC natin sa ACRL. So yun, we're out!